Magandang araw mga boss, Barako 3, paano nga ba mag full wave? Ayan, doon sa mga nagre-request sa akin dyan kung paano mag full wave ng Barako 3. And sa mga nagtatanong mga boss, ito, medyo marami tayo ditong ipapaliwanag. So kung hindi ka pa nakasubscribe or napadaan ka lang sa channel ko, mangyayari po mag-subscribe na kayo. At marami tayo ditong mga ini-upload na mga tutorial kung paano mapaganda ang mga motor ninyo dyan. And doon nga sa mga sinasabi nila na kung full wave ng araw si Barako 3, so hindi pa mga boss kasi ito yung pagka-rewind lang ng stator yung full wave na, pero yung design naka-ground pa rin siya. Kaya ngayon hanapin nyo yung socket na yan, yung may black and red, tapos yung white, yan, yung white socket na yan mga boss, tatanggalin nyo yan. So ipapakita ko lang sa inyo. Yun namang isang socket na kulay itim, yan ay sa pulsar yan mga boss, doon makikita. And so yun na nga, yung kulay black and red ang kukuhain natin diyan, tapos hiwalay natin kasi yan ay idudugtong natin papunta ron sa sa regulator na mamaya mga boss. So yun yung isang paraan diyan. Kasi naka-ground ngayon, tatanggalin natin yung pagka-ground diyan kasi ipo-full wave natin, i-float natin yung pinaka-ground. So, yun. Pero bago ang lahat mga boss, tinetesting ko rin to para sure tayo. Ginagamitan natin ito ng multi-tester. Basta yun, yung ground niya mga boss, pagbukas natin mamaya ng stator, doon natin makikita na naka-ground yung kulay black and red. So, yung black and red mga boss, yun yung pinaka-ground. Pero ang color coding talaga sa wire harness ng Barako 3 ay black and yellow yung kanyang ground. So ayan, bago nga ma-full wave si Barako 3, tatanggalin pa rin natin yung magneto cover. So doon natin makikita yung pagkakahinang na naka-ground pa rin yung isang wire ng stator ni Barako 3. So pag natanggal yan, same lang naman halos ng pagbabaklas yan doon sa mga Barako 1 and 2. Nagkaiba lang ng design kasi yun nga, FI na ito. So ito nabaklas na natin. So tatanggalin natin yung tatlong allen bolt niyan kasi yun, i-float natin yung kulay black and red. So yun yung ground nitong stator. Pero yung black and red na yun, nakadugtong yun ay sa black and yellow na ground ng Barako 3. So yan, natanggal na natin yung tatlong allen bolt. So balik rin natin. Hanapin nyo yan yung kulay black and red nga, naka-ground yan, nakahinang doon sa pinakang bracket. So yung bracket na yun mga boss, yun ay naka-ground nga, kaya puputulin natin yon. Then yung ground naman na isa mamaya ay hahanapin natin or kukunin natin yon. So mamaya step by step nga ito mga boss. So putulin muna natin yung black and red. So ayan, naputol na natin, nakahang na yon. So dyan natin sa pinagputulan na yan, yung pinagputulan natin ay doon idudugtong mamaya yung wire. So parehas pa rin naman ang process ng pag-full wave mga boss. Itong black and red na yan, yan yung pinutol natin mga boss. Dyan tayo magdudugtong ng wire doon sa kabila naman ng stator kasi nakahina nga yun sa ground. Yan, kung mapapansin nyo, yung tinuro ko na yon ay doon natin pinutol, yung ground. Yan, naka-ground dyan mga boss, no? Tulad nga nung sa stator naman ng Barako 2, ayun, ground din yung tinatanggal natin doon, tapos dinudugtong natin. So, parehas lang mga boss. Ground, pinutol natin dito, tapos i-float lang natin para makuha natin yung ground doon sa kabila. So, idudugsong natin yun dyan. So, ganun lang. Yun lang yung gagawin. At wala namang ibang ginagawa dito sa Barako 3. Ganun, parehas sa pagpo-full wave. So ito yung ground na sinasabi ko mga boss. Ayan, puputulin lang yon. Pag naputol yan, hinang, tapos diretso doon sa likod, idudugtong natin. At yun, siya na yun. So ito, pinuputulan natin. Kukuhain lang natin yung magnet wire nyan, yung dulo. So pwedeng tanggalin natin ang hinang or pwedeng putulin na lang natin kasi yan naman ay nakahinang nga lang dyan. Nasa sa kanya-kanyang diskarte na kung paano ihihinang mga boss. Basta yan, naputol na natin yan mga boss, no? Idugtong natin yan doon sa pinutol din natin doon sa likod. Ayun, yun lang. Ganun lang kadali mga boss. Sa pagdugtong lang medyo mahirap.
Pero kailangan mas malakas kasi ang kuryente nito mga boss, mas malalaki yung magnet wire, iba yung amperahe nito kumpara natin to sa Barako 2, kaya siguraduhin natin na maganda yung pagkakahinang kasi mas mabilis uminit yon. So ito, tatanggalin na natin yan kasi nakaipit lang naman yan dyan. Yun, basta kukuhain lang nga natin ay yung kulay black and red. So ito, nagawa na natin mga boss. Yan, tapos na natin gawin yan mga boss. Cable tie na yan. Tapos papunta dyan sa likod. So nakadugsong na. Sure na yung pagkakadugsong niya mga boss. Ang ginamit nating wire na pandugsong doon ay number 16 para mas malaki. Kasi yung iba, ginagamit ko number 18. Dito number 16 yung ginamit natin para mas mataba nga yung wire. And then yun. Ganyan tayo mag full wave mga boss ng Barako 3. And yun yung pinakamaganda nga mga boss, hindi na nasisira basta-basta yung ano nito, yung magneto gasket. So dito naman yung ginamit nating regulator, 4 pin plus 1. Kasi dalawa ang ginagamit natin diyan. Pag hindi pa naka-battery operated yung kanyang headlight, merong ginagamit tayo diyan magkaiba na regulator. So ito na yung resulta. Yan, 13.8 yung kanyang output. Ayan o, kahit nakailaw na yung mini driving light mo. Ayan. Yung kanina, pag iniilaw mo yun, nawawala yung ano rin. High ba? High yan, high. So low. High. Busina yan. Ayan, ayusin ko lang yung busina. Nagaling ko na. Basta ganyan lang naman ang kinakabit ko dyan. And so ayun, hindi ko na pinakita sa inyo mga boss yung pagkakabit ng regulator kasi pare-parehas lang naman yan, kanya-kanya ng design. Doon sa 5 wire, ingat lang kayo mga boss kapag nagkaroon siya ng output na mas mataas sa 14.7. Huwag nyo nang ituloy, may mali doon. Kasi ang sisirain talaga mga boss ay ECU. Basta nag full wave kayo mga boss, tapos ang output ay mas tumaas sa 15 volts. Mag-isip na kayo kasi yun ay ang sisirain talaga ng mga boss. Pagkatapos masira ng battery, kasunod nun ay accessories and then yung ECU. Ingatan nyo yung ECU, medyo mahal na rin ang ECU nito mga boss. Kaya yun, ingat-ingat lang sa pag full wave. Yun, yung pag full wave naman mga boss, maganda naman talaga yun. Kaya kanya-kanyang diskarte naman. At yun, paalala ulit, merong mga nag-message na sa atin na naka full wave na nasira yung ECU.